masayang tugtugan, masarap na tawanan, at masaganang aliw. Ito ang pista ng Barangay Masambong, isang masigla at magiliw na barangay sa District 1 ng Quezon City na pinamumunuan ni Barangay Captain Rocky Alpa. Ready to learn, ready to serve, and ready to illuminate. Kami ang Barangay Inclusivity, grupo ng mga civic volunteers na handang magbigay liwanag sa mga positibong inisyatibo sa ating mga komunidad gamit ang aming mga kasanayan sa multimedia. Without further ado, samahan niyo kami sa aming partnership documentary kasama ang Barangay Masambong. Ako po si Joel Machubar, ang administrator po ng Barangay Masambong sa pamumuno po ng ating kapitan Rocky Alpa and Council. Isa po tayo sa naging partner coordinator ng Inclusivity. Weeks sa mga estudyante ay galing po sa UPOU na i-documents nila ang kaganapan ng fiesta dito sa Barangay Masambong for the first time of the history ng ating barangay. Bakit gusto ko maipa-document ang kapistahan? Para maging different sa nakaraang mga fiestas, maging masaya, maging kaabang-abang at kapanapanabik ang fiesta ng ating barangay. Mabigyan lang ng kasiyahan, mapapanood at magandang palabas ang ating mamamayan. Naging papel natin dito is humahanap tayo ng mga partners, ng mga sponsors. Hosted the Gandang Inamo 2024, Masambong Got Talent, Zoom Barkada, dance contest po. Extravagant ang preparation. Amazing po ang lahat ng pangyayari. Ito lamang May 1 hanggang May 5, ipinagdiwang ng Barangay Masambong ang kanilang taunang kapistahan na nagbibigay pugay sa ika-30 anibersaryo ng kanilang lokal na simbahan, ang Most Holy Redeemer Parish. Ang simbahan na ito ay pinangalan sa lokal na patron ng Masambong, ang Dakilang Manunubos o ang Most Holy Redeemer. Ako si Ochi Veloso, ang PPC Lay Coordinator ng Most Holy Redeemer Parish. Ako naman si Connie Lat, Formation Coordinator. Kapatid kami. Actually, Most Holy Redeemer Parish started as a chapel lang under the Franciscan San Pedro Bautista Parish. Noong 1994, through the efforts din of our parents under the parish presidency ng San Pedro is Father Jimmy Giron, nilakad nila na maging parokya. Active ang mga tao Dumami ng dumami yung mga nagsisimba. Ang sabi ngayon ng San Pedro nga naman, encourage na gawing parokya, fiesta. So every first Sunday of the May. Nag-independent na kami sa kanila. So that's 30 years. Under new management, nagkakaroon ng coordination. It's like the UBAS, ugnayan ng barangay at ng simbahan. Nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa selebrasyon. More kami sa devotional activities. Kami more on the Novena Masses, the procession, projects ng mga ministries, sila mga socials, mga palaro, mga Miss Gay, Miss Ina, yung mga ganun celebration. Ang kasiyahang ito ay mayroong samot-saring mga aktibidad talaga namang kwelang-kwela at nagpapakita ng bayanihan sa loob ng isang komunidad. Kaya tara at samahan niyo kami sa 13th Annual Celebration ng Most Holy Redeemer Parish. Isa sa mga naging popular na aktibidad ng kapistahang ito ay ang Gandang Inamo Pageant kung saan sumabak sa patimpalak ang mga naggagandahang nanay ng Masambong. Ang pageant na ito ay naglalayong ipamalas sa mga ina sa komunidad ang kanilang kagandahan, talento at katatagan sa harap ng buong barangay sa pamumuno ni Kagawad Joe Pauco. Before kasi, SK ako, SK chairman. So, ginagawa kong mga event is about sa youth. So, mga Mr. and Miss Masambong. So, this time naman, nag-level up lang ng konti yung age dahil ako yung committee chair on women and children. So, naisip kong para sa nanay naman ang event.
Candidate number 7, Gianna May Balan. May talento rin pala yung mga mommies natin dito sa ating barangay. Bukod sa mga nagaganda ang ilaw ng tahanan, nagniningin rin ang mga reyna ng LGBTQ+ community sa loob at mga karatig na barangay ng Masambong sa Queen of Tapiokers 2024 Miss Gay. Makikita sa pageant na ito ang pagiging inklusibo ng mga mamamayan ng Masambong sa iba't ibang kasarian. Hindi lamang mga pageant ang naging aktibidad ng kapistaang ito. I'm Kagawad Peter Mendoza. Currently, I am the chairman for livelihood and employment. In line with the activities that we're doing, maraming activities store for the barangay. May mga entertainment, dance contest, got talent. But my activity is more on the fundraising side. I will be holding a Bingo Bonanza. The Bingo Bonanza will be participated by the business owners here in Barangay Masambong. Kasi yung mga business owners dito, not only the officials and the constituent, they are also with us in providing service and support to sa mga kailangan ni Kapitan Rocky Alpha. So it will be a fundraising for us to come up with graded tools and equipment for our BPSO. The BPSO yung mga tanod. So we would like to provide kung ano yung mga useful tools that is related to their task. Inibigay namin yung pinakang project na yung proceeds. So yun yung pinakang highlight ng activity for me this coming 30th Feast Day of the Most Holy Virgin. Meron din pala akong Pinoy na ngayong taon lamang ibinalik matapos ng ilang taon. Sa paligsaang ito, nagpakitang gilas ang mga mamamayan ng Masambong sa mga tradisyonal na palarong Pinoy. Ito ay naging daan upang buhayin muli at ilapit sa mga kabataan ang natatangi nating kultura na di lamang humuhubog sa pisikal na kakayahan at talas ng pag-iisip ng mga kalhok, pati na rin sa kanilang samahan. Ang patimpalak na ito ay pinangunahan ni Kagawad Arnel Fillon. I'm Arnel A. Filion, Kagawad, Barangay Masambong. Na-assign po sa akin is the palarong Pinoy. Sa sobrang haba ng taon, ngayon lang ulit binilik yung palaro na yun. Tapos games na usually na nilalaro dati. And syempre, yung mag-enjoy yung mga tao. Iba yung fiesta na inorganize ng buong council ngayon. Natin si Kagawad Peter, si Kagawad Arnel, Kagawad Balong Marino, Kagawad Reddy, ang inyong lingkod, at syempre ang punong kapitan, Kapraki Alpha. So, ako si Kagawad Ricky, bago ko pong kagawad, pero hindi pagawad sa barangay kasi ako yung dating administrador ng barangay, no? Ngayon kagawad na. Malaki ang preparasyon na gusto mangyari ng aming bagong pong kapitan. Lahat halos in-involve ng barangay DICAP para maging masaya ang bawat isa sa amin para sa May 5 na kapistahan. Si Kagawad Ricky po kasi, kung ang background ko kasi dati-dati sa show business. So, ako walang particular na naka-assign sa akin na activity. Kung hindi, tulungan yung aking mga kapwa-kagawad para mas lalo mapaganda yung kanilang mga event na gagawin na yung kaya kong iambag sa bawat isa. Maraming hinanda ang aming Kapitan Del Barrio. Meron yung pag-ikot. Ngayon lang to mangyayari na halos 4 na banda ang ilalaan sa isang araw na kapistahan dito sa amin. Pesta Palaro. Yung Pesta Palaro namin, iikot yun ni Kap. So, ibabalik namin yung mga dating palaro noong unang panahon pa, yung mga tumbang preso, yung mga palasebo, agawan buko, yung mga ganun. Tulad ng pagbabalik ng Palakong Pinoy sa kapistahan, nagbabalik rin ang Intersuite Mandaritas Contest na pinamumunuan ni Kagawad Balbaylon. Ako po si Kagawad Balbaylon. Newly elected pong kagawad po rito sa ating Barangay Masambong. Ang project po na na-assign po sa atin ng ating Kapitan Rocky Alpha po ay yung Inter-Street Banderitas Contest. First time po ulit ito na naulit after so many years. Ngayong term po ni Kap Rocky lang ulit na ulit. Then, so ito yung parang contest ng iba't ibang street dito sa ating barangay. Then on May 3, we will be inviting special judges na hindi from Masambong para hindi bias dun sa magiging judging ng streets natin.
Ang main goal ko kasi dito, hindi lang yung parang contest lang eh. Para yung mga taga sa isang stretch ng street is magkaroon sila na, kumbaga, bonding na maglagay ng mga banderitas. Then, mahasa din yung mga skills nila sa gaayos ng mga banderitas sa ating mga streets. Katumbas ng pinagtagpi-tagping banderitas ang pinagtagpi-tagping bayanihan at pagkamalikhain ng mga taga-Masambong. Kung talento sa sining hatid ng mga banderitas sa bawat kalye, kausay naman sa pagsayaw ang hatid ng Sumbarangay 2024 na inihanda ni Kagawad Remy Moton. Ako si Kagawad Remy RM Moton. Ang aking event para sa stan ay ang Sumbarangay 2024. Ito bali, parang di ako nagkakamali, 4 na taon ko nang ginagawa to. Every guest na naman namin yung ginagawa. Competition to ng mga bawat grupo. Open to para sa lahat. Bilang committee ng chairman ng health, mas maganda yata yung welcome naman sa lahat po na gusto magsumba para malakas yung katawan natin sa health natin. Nakafocus. Sa mga paligsahan nito, hindi lamang napabuti ang kalusugan ng mga mamamayan, kundi pinamalsa nila ang kanilang mga talento sa pagsayaw. Bukod dito, may mga patimpalak din na nagiging daan upang may pakita ng mga kalahok ang kanya-kanyang natatanging talento, gaya na lamang ng dance contest sa pinangunahan ni SK Chairman James Nitafan. My name is James Nitafan. I'm the SK Chairman of Barangay Masambong. The event that I handle is dance contest. Goal lang talaga namin is para mapasaya ang kabataan. Yun yung number 1 goal namin. May fiesta din naman natin. May iwasan. Sineselebrate natin yung kapistahan namin. Ate, most hopefully din. I'm Robbie Edward Dalanon. I am the NCR coordinator for FPJ Panday Bayan. Barangay Masambong has been a partner of FPJ Panday Bayanihan since it was born last 2014. Most of our volunteers are coming from this barangay. So we would like to give back to Barangay Masambong all the help that they gave us. We would like to ensure that the fiesta, the Most Holy Redeemer here in Barangay Masambong is happy and ecstatic in a sense. Na-achieve naman yesterday because of the crowd na dumating, sobrang dami. And we are grateful for Barangay Masambong na binigay yon sa proyekto kahapon. What we did logistical-wise, ang main talaga na spearhead nun si SK Chairman James Nitafan. Dito matutupad kung wala syempre ang pakikipagtulungan ng ating minamahal na Kapitan Rocky Alpa at ang kanyang konseyo. Lahat ng preparations was made by SK Chairman James and his council. Maliban sa dance contest, nagkaroon din ng mga palabas na nagpaligaya sa mga taga-barangay tulad ng variety show kung saan nagpakitang gilas ang mga performers at artists sa iba't ibang larangan ng sining. Gayon din ang Masambong Got Talent na pinangunahan ni Kagawad Balong kung saan ipinamas ng mga kalahok ang kanilang mga natatanging talento sa harapan ng masa. Ako si Kagawad Balong ng Barangay Masambong. Ang aking event sa darating na fiesta ay ang Masambong Got Talent. Ang goal namin para makapag-entertain ng mga constituents, makakita ng iba't ibang dance groups, talents, and iba't ibang mga grupo na makakapag-entertain ng mga constituents namin habang nag-i-enjoy tayo at nag-celebrate ng fiesta ngayong May. Preparation namin, syempre, coordinate kami sa mga iba't ibang mga grupo tulad si Kagawad Ricky, katulong ko din siya na mag-coordinate sa mga iba't ibang dance groups para makakuha ko ng mga dance groups na sasali sa Masambong Got Talent, yung pag-susundin din
sa mga organizations, pang prices, yung mga gagamitin din sa event. Time, kailangan din namin yung financial kasi syempre yung pang prices namin, saka yung mga contestants na sasali, syempre mahirap din mag-invite. Grand Champion is Truly Amazing Cora! Maliban sa mga patimpalak at mga palabas ng kapistahan, isa pa sa mga nagbigay kagalakan sa mga taga-barangay ay ang pagdalo ng kapitapitagang alkalde ng Lungsod, Quezon, Mayor Joy Belmonte. Sa huling araw ng piyesta, naging bahagi ang alkalde sa pangwakas na misa ng anibersaryo ng parokya. Ang ating patron naman pagdating kay Jesus, lalo na yung Holy Cross. Siguro panata na ng bawat taga-Masambong o taga-parokya na talagang ipagdiwang ito. Sa ganun din, parang nabubuhay yung tradisyon ng mga Pilipino na yung pagdating ng piyesta, masaya, makulay ang daan, mga banderitas, may mga palaro sa kalye. Iyon ay papatunay na yung dating tradisyon ng ating bansa ay humulat sa mga kabataan. Ginag-iigting natin ang kultura. Yung kultura ng bayanihan, unti-unti namamatay. Pero sa ginawang competition ng banderitas per street, nandun ang bayanihan, nagkakasiyahan at sacrifices as well. So ibig sabihin, nararamdaman natin yung camaraderie at yung pagkakaisa, yung unity na hinihingi natin sa barangay. Tunay nga ang mga piyesta ay hindi lamang nagbubuklod sa mga mamamayan ng isang komunidad, kundi nagiging kapaki-pakinabang din ang mga ito at nagbibigay ligaya sa mga mamamayan. Higit sa lahat, ipinamamalas din ng mga kapistahan ang mayaman nating kulturang mga Pilipino. Bukod dito, inilalarawan din ng mga kapistahan ang mga natatanging katangian ng mga mamamayan. Ang kapistahan ng isang barangay ay hindi lamang po simpleng pagdiriwang, kundi malaki ang impact sa puso ng sambayanan, ng kultura, tradisyon, pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Sisilayan ng kahalagahan ng pakikipagkapatao ng mga mamamayan. Ang aspetong ito ang siya nagbibigay sigla sa isang komunidad. Ika nga nila sa Barangay Masangbong, ang masiglang bayan ay pinapatakbo ng bayanihan. Ako po ang inyong lingkod, Kapitan Rocky Alpa. Nais ko lang magpasalamat sa lahat po ng sumuporta sa aming kapistahan ng ika-30 anibersaryo of the Most Holy Redeemer. Maraming salamat po sa ating mahal na Mayor Joy Belmonte, Congressman Arjo Atayde, Vice Mayor Gian Soto, at sa lahat po ng City Councilor ng District 1, Quezon City. Ito ay panimula pa lamang, halos isang linggo po tayong nag-celebrate para sa paghahanda sa ating kapistahan. Sana po ay napaligaya po namin mula po sa aming buong konseho. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo sa lahat na naghirap, nagsakripisyo sa aking mga barangay staff, BPSO. Hindi ko na isa-isain yung mga pangalan. Ang hangad ko lang ay pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos na sana ibigyan tayo ng magandang kalusugan na sa ganun mapagpatuloy po natin ang mga hadikain natin upang mapaganda ang ating barangay. Maraming salamat po.